Mga kandidata sa Miss Universe Philippines, dumating na sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Traffic rerouting scheme ipapatupad sa Miss Universe Philippines Float Parade. Test na sa barangay, ilulunsad rin sa bayan ng President Quirino. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headlines. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong April 25, taong 2024. Mga kandidata sa Miss Universe Philippines, dumating na sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Dumating kahapon ng umaga ang 53 mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa General Santos City International Airport na kung saan personal itong sinundo ni na Provincial Tourism Officer Kahar Dalatin. Pasado alauna naman ng hapon, dumating ang mga kandidata sa lalawigan ng Sultan Kudarat na diretso sa kanilang tutuluyang hotel na kasabay na dumating si Shamsi Supsupli na siya ang National Director ng Miss Universe Philippines. Humarap naman ang mga mamamahayag kasama ang mga pinuno ng Empire Philippines na siya ang may hawak sa Miss Universe at mga pinuno ng lalawigan na pinangunahan ni Provincial Tourism Officer Kahar Dalatin sa mga media. Game na game din sumagot ang mga kandidata sa mga tanong ng media, gaya na may mga ilang kandidata ang may mga anak na at nasa mahigit 30s ang iba. Pagdating ng gabi, nagkaroon naman ng welcome ang mga kandidata na dito personal na silang binati ni 1st District Representative ng lalawigan na si Representative Bayrihan M. Sakaluran Abdurajak. Nandoon din sa aktibidad sina 1st District Board Member Honorable Ayan Jordan Abalos, Honorable Remo Segura, Honorable Jovita Duque, Honorable Dimas Suay at si 2nd District Board Member Honorable Lab Atin. Kasama din si Sangguniang Kabataan Representative ng lalawigan Honorable Kilayko. Nangyari ang welcome dinner sa Carlitos Hotel sa bayan ng Isulan na kung saan nakatira ang mga kandidata. Bukas naman mag-uumpisa ang mga kandidata na bibisita sa mga magagandang lugar sa lalawigan. Sa inilabas na anunsyo ng lalawigan na sa Sabado, ika-27 ng umaga, magaganap ang motorcade na mula sa lungsod ng Tacorong papuntang bayan ng Isulan at sa gabi naman ng Linggo, ika-28 ng Abril taong kasalukuyan, magaganap naman ang National Costume Competition sa Provincial Gymnasium na aabangan ang maging disenyo ng entablado na tiyak na pang world class ang dating. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Traffic rerouting scheme ipapatupad sa Miss Universe Philippines Float Parade. Narito ang ulat. Magkakaroon ng traffic rerouting scheme ang one-way traffic para sa Miss Universe Philippines Float Parade sa ngayong darating na Sabado, ika-27 ng Abril taong kasalukuyan mula ika-7 hanggang 10 ng umaga. Ayon ito sa Executive Order No. 17 Series of 2024 ng Sultan Kudarat Province na pinamagatang An Order for the Closure of Roads, Traffic Rerouting, and One-Way Traffic for the Miss Universe Philippines Float Parade. Ipapasara ang kahabaan ng National Highway mula sa rotunda ng lungsod ng Tacorong hanggang sa rotunda ng bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat upang hindi makahadlang sa paglalakbay mula sa bayan ng Isulan hanggang lungsod ng Tacorong at vice versa. Isang traffic rerouting scheme ang ipapatupad na magsisimula sa Exit Road patungong Barangay Sampaw ng bayan ng Isulan via Upper Katungal Road sa lungsod ng Tacorong. Para sa mas detalyadong impormasyon sa rerouting scheme, tignan ang larawan makikita sa isa mga post namin sa Facebook page o sa screen.
Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, testa sa barangay, ilulunsad rin sa bayan ng President Quirino. Narito ang ulat. Nagsagawa ng MOA signing ang MLGU kasama ang alkalde na si Honorable Maria Catrina Florida Sandigan at Vice Alkalde Honorable Maris Ayan Aradanas, kasama ang 16th SB ng President Quirino sa presensya ng mga punong barangay ng 19th component barangays. Dinaluhan ng TESDA 12 Director Rafael Abrugar II at Provincial Director ng TESDA Sultan Kudarat. Ang TESDA sa barangay ay isang programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na naglalayong magbigay ng mga libreng kursong technical at vocational sa mga naninirahan ng isang barangay. Ito ay isang paraan upang mas mapalapit ang mga oportunidad sa edukasyon at pagpapaunlad ng kasanayan sa mga komunidad. Nagpapasalamat naman ang MLGU ng President Quirino sa TESDA Director Soharto T. Mangudadato, Sultan Kudarat Governor Dato Pax alias Mangudadato, Vice Governor Raden sa Kaluran at Congresswoman Bayrihan Mangudadato sa Kaluran. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang pinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.